Kilala si Chef Carlo bilang isa sa pinakasikat na chef sa Maynila. Marami ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang mamahaling restaurant at magagandang pagkain. Halos gabi-gabi ay puno ang kanyang lugar ng mayayamang customer, vloggers, at mga taong gustong matikman ang kanyang mga sikat na putahe. Makintab ang kanyang kitchen, kumpleto sa mamahaling gamit at imported ingredients mula sa iba't ibang bansa. Kapag nagluluto siya, parang isang palabas ang bawat galaw niya. Maingat, eksakto, halos walang mali. Sa social media, libo-libong tao ang pumupuri sa kanya. Ngunit kahit ganoon, may mga review na lihim niyang kinaiinisan. Maganda tingnan, pero parang walang puso. Masarap, pero parang may kulang. Tuwing nababasa iyon ni Carlo, napapakunot siya ng noo. Hindi niya maintindihan kung ano pa ang kulang. Ginawa na niya ang lahat para maging perpekto ang kanyang pagkain. Sa puso niya, may kaunting yabang dahil para sa kanya, siya na ang isa sa pinakamagaling. At ayaw niyang tanggapin na merong hindi kontento sa kanyang luto. Isang gabi, matapos ang mahabang oras sa restaurant, nagpasya siyang umuwi ng mag-isa. Ngunit habang dumadaan siya sa isang madilim na kalsada, may isang bagay na agad kumuha ng kanyang pansin. Isang maliit na kariton ng pares na may napakahabang pila ng tao. Huminto si Chef Carlo at pinagmasdan ang maliit na kariton sa gilid ng kalsada. Mausok ang paligid. May ilang plastik na upuan at lumang mesa na halos hindi pantay ang paa. Naririnig din ang ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga customer. Nagtaka siya. Bakit dinudumog ng mga tao ang simpleng pares na yon? Lumapit siya ng kaunti at nakita ang matandang lalaking abala sa pagsasandok ng mainit na sabaw. Payak lang ang suot nito. Pawisan at halatang pagod, pero may mahinahong ngiti sa muka. Isa pang extra sabaw, iho, sabi ng matanda habang inaabot ang mangkok sa isang construction worker. Salamat po Mang Isidro, masayang sagot ng lalaki. Napansin ni Carlo na halos kilala ng matanda ang lahat ng customer. Kinukumusta nito ang bawat isa habang nagluluto. Dahil sa pagka-curious, umorder din siya ng isang mangkok ng pares. Tahimik siyang umupo at tinikman ng sabaw. Simple lang ang lasa. Walang mamahaling ingredients. Pero habang tumatagal, may kakaibang init siyang naramdaman. Parang may comfort na hindi niya maipaliwanag. Ngunit mabilis niyang itinago ang naramdaman. Napangiti siya ng may halong pagmamataas. Ito na yon? Mahina niyang sabi. Simpleng pares lang naman. Hindi nagtagal, kumalat online ang usapan tungkol sa pares ni Mang Isidro at sa naging komento ni Chef Carlo. Maraming tao ang naging interesado. May isang kilalang vlogger ng pagkain na nakaisip ng kakaibang pagsubok. Magkakaroon ng blind taste test. Pares ni Chef Carlo laban sa pares ni Mang Isidro. Mabilis itong pinag-usapan ng maraming tao. Marami ang sabik malaman kung sino talaga ang mas mahusay magluto. Kumpiyansa si Carlo habang naghahanda sa kanyang mamahaling kusina. Gumamit siya ng pinakamagandang karne, mamahaling pampalasa, at espesyal na sangkap mula sa ibang bansa. Samantala, tahimik lang si Mang Isidro sa kanyang maliit na kariton. Gaya ng dati, mabagal at maingat lang siyang nagsandok ng sabaw. Dumating ang araw ng pagtikim. Isa-isang tinikman ng mga hurado ang dalawang pares. Tahimik ang paligid habang naghihintay ang lahat ng resulta. Pagkatapos ng ilang minuto, inilabas din ang desisyon. Mas maraming pumili sa pares ni Mang Isidro. Nanlaki ang mata ni Carlo. Hindi siya makapaniwala. Tahimik na nagsalita ang isang matandang hurado. Masarap at maganda ang presentasyon ng luto ni Chef Carlo, sabi nito. Pero may kakaibang sarap ang kay Mang Isidro. Parang nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Parang biglang bumigat ang pakiramdam ni Carlo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pakiramdam niya ay natalo siya hindi ng isang chef, kundi ng isang simpleng matandang nagtitinda sa kalsada. At mula noong gabing iyon, hindi na mawala sa isip niya ang pares ni Mang Isidro. Mula nang matalo siya sa blind taste test, hindi na mapakali si Chef Carlo. Gabi-gabi,
Lihim siyang bumabalik sa kariton ni Mang Isidro. Tahimik lang siyang nakaupo sa malayo habang pinagmamasdan ng matanda. Pinag-aralan niya ang lahat. Ilang minuto pinapakuluan ng sabaw. Gaano karaming bawang ang inilalagay. Paano hinihiwa ang karne. Pati lakas ng apoy at paraan ng pagsandok, tinandaan niya. Sa isip ni Carlo, sigurado siyang mahahanap niya ang sekreto. Pagbalik niya sa kanyang malaking kusina, agad niyang sinubukan, ulitin ang lahat. Parehong sangkap, parehong paraan, parehong oras ng pagluluto. Maingat niyang tinikman ang sabaw. Masarap, malinamnam, halos kapareho. Pero may kulang pa rin. Tahimik niyang inilapag ang kutsara. Hindi niya maipaliwanag kung bakit iba pa rin ang pakiramdam ng pagkain ni Mang Isidro. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit niya itong ginawa. Ngunit habang tumatagal, lalo lang siyang napapagod at naiinis. Isang gabi, mag-isa siyang nakaupo sa kanyang mamahaling kusina. Tahimik ang paligid. Wala ang ingay ng mga customer at camera. Ngayon lang ulit niya naramdaman ang ganitong kabigat na pakiramdam. Napayuko siya at napabuntong hininga. Hindi ko alam kung ano ang kulang, mahina niyang sabi sa sarili. At doon niya unang naisip na baka hindi recipe ang problema. Baka siya mismo. Sa unang pagkakataon, unti-unting nabasag ang matagal niyang itinayong pagmamataas. Kinabukasan, muling bumalik si Chef Carlo sa kariton ni Mang Isidro. Ngunit iba na ang kanyang pakay ngayon. Wala na ang yabang sa kanyang mukha. Wala na rin ang matapang niyang boses. Tahimik siyang lumapit sa matanda. "Pwede po ba akong matuto?" Mahina niyang tanong. Ngumiti lang si Mang Isidro. Ngunit imbes na turuan agad siyang magluto, inabutan siya nito ng sandok. "Ikaw muna ang magsilbi," sabi ng matanda. Buong gabi, nagsandok ng sabaw si Carlo para sa mga customer. May mga construction worker na halatang pagod sa maghapong trabaho. May jeepney driver na antok habang kumakain. May matandang babae ring dahan-dahang umiinom ng mainit na sabaw. Habang nagsisilbi siya, napansin niya si Mang Isidro. Kapag mukhang pagod ang customer, dinadagdagan nito ang sabaw. May isang beses na merong matandang kulang ang bayad, ngumiti lang ito at sinabing, "Sa susunod na lang." At higit sa lahat, kinukumusta nito ang bawat taong lumalapit sa kariton. Parang hindi lang pagkain ang ibinibigay ng matanda. Parang nagbibigay rin ito ng pahinga at ginhawa. At sa bawat galaw ni Mang Isidro ay makikita ang kakaibang saya. Sa bawat pagkaing inihahain nito at sa bawat customer na inaasikaso niya, unti-unting may nabago sa puso ni Carlo. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, hindi siya nagluluto para humanga ang tao. Naglingkod siya dahil gusto niyang mapasaya sila. Bago matapos ang gabi, tahimik siyang lumapit kay Mang Isidro. "Ano po ba talaga ang sikreto?" tanong niya. Dahan-dahang hinalo ng matanda ang mainit na sabaw bago ngumiti. "Madaling matutunan ang recipe," sabi niya. "Pero ang tunay na lasa, nanggagaling sa malasakit." Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting nagbago ang restaurant ni Chef Carlo. Nandoon pa rin ang masasarap na pagkain at maayos na lugar. Ngunit iba na ang pakiramdam sa loob. Hindi na puro katahimikan at porma ang bumabati sa mga customer. Mas naging magaan at mas mainit ang paligid. Madalas nang makita si Carlo na personal na lumalapit sa mga mesa. "Kumusta po ang pagkain?" Nakangiti niyang tanong. At sa unang pagkakataon, hindi na papuri ang hinahanap niya. Mas masaya siya kapag nakikitang busog at kontento ang mga tao. May mga araw ding nagsasara siya ng mas maaga upang tumulong sa mga feeding program at community kitchen. Natuto siyang magluto para sa mga ordinaryong tao, mga manggagawa, matatanda at batang lansangan. Habang nagsasandok siya ng mainit na pagkain, naaalala niya si Mang Isidro at ang maliit nitong kariton. Doon niya naisip na matagal palang mali ang kanyang pinaniniwalaan. Akala niya noon ang sikreto ng masarap na pagkain ay nasa mamahaling sangkap lang at perpektong paraan ng pagluluto. Pero ngayon, naiintindihan na niya.
Kapag ang pagkain ay niluto para lang mapabilib ang tao, may kulang pa rin. Ngunit kapag ito ay niluto ng may malasakit at pagmamahal, nagiging mas makahulugan ang bawat subo. At mula noon, hindi lang hinahangaan ang pagkain ni Chef Carlo, ito ay naaalala na rin ng mga tao dahil may puso na ang bawat luto niya. Hindi nasusukat ang tunay na galing sa mamahaling gamit, kasikatan o perpektong itsura ng ating ginagawa. Minsan, ang pinakamahalagang sangkap ay hindi nakikita at hindi nabibili ng pera. Ito ay kababaang loob, malasakit at pusong handang maglingkod sa kapwa. Dahil ang mga bagay na ginagawa ng may tunay na pagmamahal, sila ang pinakamatagal na naaalala ng tao. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.